Tayo ay nananawagan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte para siya ay managot sa mga anomalya sa paggastos ng pera ng bayan. Maalab na pagbati, Pilipinas. Impeach VP Sara Duterte. Yan ang naging sigaw ng grupong bayan matapos malantad ang mga anomalya sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong nakaraang taon. Laman ng budget hearings ang maanomalya umanong paggamit ng OVP sa pampublikong pondo. Isa na rito ang 237 million pesos na confidential and intelligence funds na ginasta sa loob lang ng 7 buwan ayon sa Commission on Audit. Dagdag dyan ang 10 satellite offices at 2 extension offices ng OVP na tinawag ng mga mababatas na aksaya sa pera ng taong bayan. Siniyasat din sa budget hearing ng Department of Education na dating pinamunuan ni Duterte ang hindi makatwirang paggastos sa budget ng ahensya. Una na rito ang 5.69 billion pesos na school-based feeding program ng DepEd na nagresulta sa mga panis na gatas at Nutriban. Dagdag pa rito ang mababang paggastos ng DepEd funds para sa mga bagong classroom, distribution ng laptops at e-learning equipment, mga bagay na kailangan ng mga estudyante at guro. Hindi ito ang unang beses na nakwestiyon ang Vice Presidente tungkol sa paggastos ng pondo. Remember, tinanong din siya tungkol sa 125 million pesos na pondo na ginasta sa loob ng 11 days. Pero imbis na ipaliwanag, tila iwas pa si VP Duterte na sagutin ang tanong ng mga mababatas. Dagdag batayan daw ito sa panawagang impeachment ng grupo. Ganito rin ang naging obserbasyon ni Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Well, yung unang pumunta siya sa budget hearing, tinanong ko siya kaugnay doon sa yung 125 million na confidential funds. Pero hindi siya sumagot, hindi siya nagpaliwanag. Sa halip na ipaliwanag niya ay pinersonal niya pa ako. Ilang beses ding naiulat ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa mga pagdinig sa Kongreso. Sa 2 beses lang na pagharap sa budget hearing, hindi rin niya umano nasagot ng direkta ang mga tanong ng mamabatas sa higit 2 bilyong piso na budget na siya mismo ang nag-request. Ang ibig sabihin nito, tinatalikuran niya ang taong bayan, yung kanyang sinumpaang tungkulin na sana ay maglilingkod sa ating bayan. So yun lang simpleng gawain na pagharap sa committee hearing ay isang tungkulin yon ng bawat leader ng isang ahensya. Depensa ni Duterte, sinisiraan lang daw ang pagkatao niya. Pero giit ng grupong bayan, hindi isyong personal kundi makatwiran ang tanungin kung paano ginastos ang pera ng publiko. Ang ginawa po niya ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Hindi ito usapin laban sa kanya lamang. Ito ay usapin ang kanyang maling paggastos ng pera ng bayan. Dagdag ng bayan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung paano ginasta ang pampublikong pondo at panagutin ang korap na mga opisyal. Kung meron kang maling ginawa, dapat ikaw ay managot. Ang problema, ayaw mong magsalita, ayaw mong manumpa, ayaw mong humarap sa Kongreso, ayaw mong sagutin ang tanong ng taong bayan. Ano ang rekurso natin kundi magsampa ng impeachment? Sa huli, ayon sa bayan, importante ang pagpapanagot para masigurong nagsisilbi sa interes ng taong bayan ang mga opisyal. Hindi lang si Vice President Duterte, kundi ang lahat ng nahalal. Ito ay magsisilbing aral sa lahat at babala sa ating mga opisyal na hindi ibig sabihin hinalal ka, hindi ibig sabihin popular ka, hindi ibig sabihin meron kang pwesto sa gobyerno ay pwede nang magnakaw, pwede na ang pandarambong, pwede nang gumawa ng krimen.